All I dream of is your eyes, all I long for. Isang tinig ang maaaring mawala, pero ang alamat minsan hindi namamatay. Sa bawat henerasyon, may singer na nag-iiwan ng marka. Isang boses na kahit lumipas ang panahon, hindi mawawala sa alaala. Ngunit kapag sila ay namaalam, nagiging malungkot ang tanong, may makakapalit pa ba sa kanila? Pero sa modernong panahon, tila may kakaibang nangyayari. May mga bagong mukha, bagong pangalan, ngunit pamilyar ang tunog, pamilyar ang itsura, pamilyar ang kilos. At dito nagsisimula ang bulong, ginaya ba nila ang alamat o muling nabuhay ang nakaraan? Bago ang lahat, hinihiling ko munang mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Hindi na bago ang tribute acts, hindi bago ang pag-cover ng kanta, pero ngayong panahon, ang pagkakahawig ng mga bagong singer sa mga yumaong alamat ay hindi na basta tribute. May mga kaboses na halos di mo na makilala kung sino ang original. May mga kamukha na parang clone, may mga gumagaya na hindi lang performance, pati katahimikan, galaw, ngiti at karisma. At sa panahon ng social media, isang viral video lang ang kailangan para sabihin ng mundo. Siya ang modernong Elvis, siya ang bagong Whitney, parang nabuhay ulit si Michael Jackson. Pero sino-sino nga ba ang mga ito? At bakit sila umaani ng milyon-milyong views? Ang una na nga dito ay si Elliot James Ray, ang modern Elvis. Kung pag-uusapan ang modernong paggaya, hindi pwedeng hindi mabanggit ang pangalan ni Elliot James Ray, isang batang performer mula sa UK na noong unang sumalang sa kamera ay halos hindi makapaniwala ang mga fans ng dating king of rock and roll. Sa unang tingin pa lang, ang buhok, ang postura, ang tirik ng mata, parang may halong Elvis sa modernong panahon. Pero mas lalo itong tumitindi kapag nagsisimula na siyang kumanta. Bawat vibrato, bawat pagbitiw ng salita, bawat hagod ng boses ay tila hinubog mismo ng panahon ni Elvis Presley. Kaya hindi katakatakang sumabog siya sa social media. Ilang cover ang nag-viral at may mga clip na milyon-milyon ang views dahil sa isang bagay. Parang nabuhay ulit si Elvis Presley. At ang hindi lang boses, pati awitin pinili niyang ipagpatuloy. From Can't Help Falling in Love to Suspicious Minds. All I dream of is your eyes. Ginawa niyang parang modern remaster ang dating tunog ni Elvis at sa ganitong paraan, nabuhay muli ang musika ng alamat sa bagong henerasyon. Ngunit si Elliot ay hindi lamang tagagaya, may sariling interpretasyon, sariling buhay, pero hindi maitatangging siya ay may pinakamalapit sa Elvis sa panahon ngayon. Kung si Elvis ang hari ng rock and roll, si Michael Jackson naman ang hindi matatawarang hari ng pop. At kahit wala na siya, ang impluensya niya ay tila hindi natitinag. Ngayon, may mga bagong performer na tila nagmana ng imahe niya. Una ay si Nevi, pinakasikat na MJ impersonator sa buong mundo. Kapag nakita mo ang mukha niya sa stage, mapapaisip ka talaga, kamukha ba ito ni Michael o multo ng nakaraan? Ang galaw, ang moonwalk, ang ekspresyon, halos kopyang-kopya. Pangalawa ay si Fabio Jackson, viral sa TikTok dahil sa itsura niyang parang late 90s MJ. Kahit hindi gumagalaw, parang tumitingin sa kamera ang mukha ng alamat. At pangatlo, ang modern dancer na sumunod sa choreography ni MJ. At sa bawat switch, glide at tilt ng ulo, parang nagbabalik ang panahon ni Billie Jean at Smooth Criminal. Kung tanong ng marami, kung gaano kalakas ang impluensya ni Michael, maaari bang may bagong MJ sa susunod na dekada? Whitney Houston voice rebirth. Kung boses ang pag-uusapan, walang makakatulad kay Whitney Houston. O, iyon ang akala natin. Dumating si Glennis Grace, isang singer na sa unang bitaw pa lang ng nota, maririnig mo na ang malinis, mataas at matapang na tono ni Whitney. Kaya noong sumalang siya sa America's Got Talent, napahinto ang mundo. At sinundan siya ni Belinda Davids, isang tribute performer na parang reincarnation ng boses ng alamat. Hindi mo akalain kung cover ba iyon o original recording ni Whitney.
Ang tanong ngayon, ito ba'y malinaw na pagpupugay o pagsasalba sa boses na akala nating nawala na? Freddie Mercury ang hindi namamatay na bokalista. Kung pag-uusapan ang iconic na vocals, walang mas matindi pa kay Freddie Mercury ng Queen. Pero isang singer ang nagparamdam na tila muling nabuhay ang tinig ng alamat, Mark Martel. Kapag pumikit ka, hindi mo maririnig ang pagkakaiba. I'm just a fool boy. Ganon siya kalapit, ganon siya kalakas, at ganon ka-legendary ang resemblance niya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya ang kinuha para sa vocal parts ng pelikulang Bohemian Rhapsody. Ang mismong boses niya ang ginamit para punan ang mga nota na hindi pwedeng tanggalin sa kasaysayan. At dahil sa kanya, maraming Gen Z ang unang nakilala si Queen. Hindi dahil kay Freddie, kundi dahil kay Mark, ang modernong boses na nagdala ng alamat sa kasalukuyan. Amy Winehouse and the Modern Soul Twins. Kung soul at jazz naman ang pag-uusapan, wala nang mas raw at mas emosyonal kesa kay Amy Winehouse. Nang siya ay pumanaw, akala ng marami tapos na ang era ng smoky, painful, old souls vocals. Pero may dalawang pangalang sumulpot. Zion Brumfield, na mismong inaanak ni Amy, at sa bawat kanta niya, parang pinagpapatuloy niya ang tunog na hindi natapos noong 2011. At si Lauren Tate, isang indie artist na may rasp, phrasing at atake na parang direct descendant ng Back to Black sound. Parang may dugo ng Amy na naiwan, parang may kapirasong kaluluwa na ipinasa. Karen Carpenter Echoes, ang boses na parang yakap buhay muli sa mga bagong singer. Si Karen Carpenter ay may boses na parang kalmang ulan, malambing, malalim at punong-puno ng damdamin. Sa modernong panahon, may mga singer na tila soft clones niya. Si Sabrina Carpenter, hindi niya kamag-anak si Karen, pero sa ilang kanta niya, ramdam mo ang Carpenter warm. Marami ang nakakakuha ng klase ng phrasing at simplicity na simbolo ni Karen. Hindi man sila eksaktong kopya, pero dala nila ang kalmadong emosyon na iconic sa Carpenters. Bakit may mga modern clones? Normal ba ito? Coincidence lang ba? O epekto ng kulturang hindi makamove on? Ayon sa mga eksperto, ang nostalgia ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa entertainment. Kapag may pumanaw na alamat na ulila ang fans, hinahanap nila ang tunog na dati nilang minahal. At kapag may bagong mukha na may hawig, agad itong inaangat ng publiko. Hindi dahil sa pangungopya, kundi dahil sa pangangailangang balikan ang isang panahon na mas simple, mas masaya at mas buhay. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung ginagaya ba nila ang alamat, kundi ito ang teknolohiyang nagbabalik sa mga yumaong alamat. Hindi lang tao, AI na rin ang bumubuhay sa boses nila. Kung noon, tao lang ang gumagaya, ngayon pati AI. Kaya nang gawing buhay muli ang boses ni Elvis, Whitney, Michael Jackson, Freddie at Amy. May kumakalat na AI remake ng Billie Jean na parang mismong si Michael Jackson ang kumakanta. May AI version ng Can't Help Falling in Love na parang boses recording ni Elvis, at dito nagigising ang matinding tanong. Kung kaya nang bumuo ng AI ng boses ng mga patay na singer, kailangan pa ba natin ng human imitator? O baka naman, mas lalo nitong papatayin ang originality ng modern artist, malibang ipagpatuloy ang sinimulan ng isang pangalawang pumanaw na? Dahil sa bawat Elliot James Ray, sa bawat Glennis Grace, sa bawat Mark Martel, may gabay silang sinusundan. Hindi sila perfect copies, hindi sila replacements, pero sila ang patunay na kapag alamat ka, hindi ka kailan tuluyang mamamatay. Nabubuhay ka sa musika, nabubuhay ka sa boses ng bagong henerasyon, at nabubuhay ka sa puso ng mga taong ayaw kang kalimutan. Maraming salamat sa pakikinig. At kung gusto mo ng mas marami pang kwentong bumabalik mula sa nakaraan, huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod na kwento, dahil ang alamat ay hindi nagtatapos.